Ang kapangyarihan ng Palabra de Honor, paano binuksan ng Pilipinas ang pinakasaradong bansa sa mundo? Lahat ng media sa buong mundo ay nagulat ngayon. Ang isang bansa na mas mahigpit pa ang immigration kaysa sa Hilagang Korea ay nagbukas ng mga hangganan nito para lamang sa mga Filipino. Ang isang kumpanya ng musika sa Pilipinas ay hindi nagtatrabaho batay sa panlabas na anyo. Buong puso naming sinasalubong ang Pilipinas, isang bansang nanindigan sa kanilang prinsipyo hanggang sa huli. Sa isang bansa na kabilang sa pinakakurakot sa mundo, sa halip na mawalan ng proyekto dahil sa pagputol ng suhol, ang kumpanya ay direktang inatasan ng Pangulo. Matagal nang itinuring na kapatid ng Turkmenistan ang Pilipinas. 10 taon na ang nakalipas, ang mga Filipino ang unang tumapak sa lupa ng Gitnang Asya na ayaw puntahan ng sinuman. Ang dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang pinakasarasaradong bansa sa mundo sa Pilipinas. Ngayon, ilalahad namin ang kahangahangang dahilan. Mga lugar na mapanganib at nasugatan, mga lugar na ayaw tirhan ng sinuman. Ang mga ganyang lugar ang aking espesyalidad. Ang pangalan ko ay Nan Carter. Nagtrabaho ako bilang Central Asia Correspondent para sa British National Broadcasting Company, BBC, sa loob ng 2 taon. Kinapanayam ko ang pinuno ng Taliban sa Afghanistan at naroon din ako sa operasyon ng Dhaka sa Mosul, Iraq. Nag-live broadcast din ako sa Aleppo, Syria sa gitna ng matinding pambobomba. Ngunit, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng bansa na napakahirap pasukin tulad ng Turkmenistan. Nagsumite ako ng 4 orse na aplikasyon bilang mamamahayag, at lahat ng 14 orse ay tinanggihan. Ang punong tanggapan ng BBC at ang British Foreign Office ay opisyal na nagpadala ng mga kahilingan at namagitan, ngunit ang resulta ay pareho. Sa huli, umabot ng 24 na buwan bago ako pinayagan. Mas matagal pa iyon kaysa sa alinmang lugar ng digmaan sa mundo. Kaya, sa totoo lang, wala akong inaasahan. Ito ang sinabi sa akin ng editor, Carter, pumunta ka sa Turkmenistan. Sinasabing kontrolado ng mga kumpanya ng Pilipinas ang bansang iyon. Nagkakagulo na ang Chinese media. Nag-alinlangan ako. Ano ang kaya ng Pilipinas, isang bansa na may populasyong 110 milyon, isang kapuluan na kontrolin sa gitna ng Gitnang Asya? Akala ko, marahil ay nagbebenta lamang sila ng ilang smartphone ng Smart o PLDT. Ngunit, natuklasan ko na lubos akong nagkakamali. Dumating ako sa Ashgabat International Airport. Ang simula pa lang ng aking pagbaba ng eroplano ay iba na ang pakiramdam. Sa harap ng immigration floor, may nakatayong isang malaking billboard na nagtatampok ng anunsyo ng Ayala Land Premier. Sa tabi nito, may anunsyo ng DMCI Homes at sa kabilang panig, may ad ng mga appliance ng SM Appliances. Napatingin ako sa paligid ng may pagtataka. Akala ko, nasa Ninoy Aquino International Airport, naiya ako ng Maynila. Habang dumadaan ako sa immigration, tinanong ako ng opisyal na tumitingin sa aking pasaporte, Filipino po ba kayo? Sumagot ako sa Ingles, hindi. Tumango ang opisyal at sinabing, maraming Filipino ang pumupunta dito para sa negosyo. Iyon ang unang pahiwatig na narinig ko sa bansang ito. Sumakay ako ng taxi. Ang driver ay nasa bandang 50s. Mula sa radyo, narinig ko ang isang pamilyar na melodiya. Pagtingin ng Ben ang tumutugtog sa loob ng taxi sa Turkmenistan. Sinabayan ng driver ang melodiya. Mukhang hindi niya alam ang lyrics. Ngunit perpekto ang rhythm. Nagtanong ako, gusto mo ba ng Pinoy music? Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror at nag-thumb up. Pilipinas. Ayala. DMCI. Maganda. Pagpasok ko sa lungsod, nawalan ako ng salita. Ang tanawin sa harap ko ay iba sa alinmang lungsod na nakita ko na. Lahat ng gusali ay kulay puti, gawa sa marmol. Walang katapusang hanay ng mga purong puting gusali. Mula sa Presidential Palace hanggang sa mga opisina ng intelligence, mga luxury hotel, at mga kondominium, lahat ay kumikinang na parang kastilyo. Nalaman ko sa bandang huli na ang lungsod na ito ay nakarehistro sa Guinness Book of World Records. Ang pinakamaraming puting marmol na istruktura sa isang lungsod. Ang bilang ay umabot sa 580. Ngunit,
Ang tunay na gulat ay dumating pagkatapos noon. Sa labas ng mga pader ng gusali, kitang-kita ang mga salitang Filipino. Mga pangalan tulad ng DMCI Construction, EEI Corporation, Megawide. Nagsimula akong magbilang mula sa loob ng kotse. Habang bumibiyahe sa kabisera, nakita ko ang hindi bababa sa 23 na karatula ng mga kumpanya ng Pilipinas. Ang mga Chinese na karatula ay 8 lamang, ang Russian ay 5, at ang Turkish ay 2 lamang. Ang Pilipinas ay ang nag-iisang nangunguna. Ang driver ay mayabang na nagsabi, "Ang gusaling iyon, DMCI ang gumawa niyan." Iyon din DMCI. Ang isa doon, Ayala iyon. Hindi ako agad naniwala. Kaya nagtanong ako, bakit napakaraming kumpanya ng Pilipinas? Sumagot ang driver, gumagawa sila ng maganda at tumutupad sila sa pangako. Dumating ako sa hotel, 5-star na hotel. Pagpasok ko sa lobby, agad kong nakita ang isang signboard. Itinayo ng DMCI Construction. Ang staff sa front desk ay nagbahagi ng parehong kwento habang tumutulong sa aking pag-check-in. Ang hotel na ito, Pilipino rin ang nagtayo. Marami kaming Pilipinong bisita. Nagtanong ako ulit, madalas ba ang mga Pilipino? Tumango ang staff. Maraming negosyante. Mula sa mga kumpanya ng konstruksyon at enerhiya, may dumarating na eroplano tuwing linggo. Nang gabing iyon, mula sa aking hotel room, ipinadala ko ang aking unang ulat sa punong tanggapan. Ang impormasyon ay totoo. Hindi, ang sitwasyon ay mas seryoso pa sa impormasyon. Ang Turkmenistan ay isa sa pinakasarasaradong bansa sa mundo. Ngunit kinontrol ng mga kumpanya ng Pilipinas ang skyline ng bansang ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Malinaw na may espesyal na nangyayari. Tinitigan ko ang screen ng aking laptop at nag-isip, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit pinili ng isang saradong bansa ang Pilipinas lamang? Mas malapit ang Tsina, mas pamilyar ang Russia, at ang Turkey ay parehong etniko. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos upang hanapin ang sagot. Tiniyak ko mismo kung sino ang nagtayo ng 543 na puting gusali at bakit ito ay Pilipinas. Ngunit, ang katotohanan na hinarap ko ay mas kamangha-mangha pa sa aking naisip. Hindi lamang ito kuwento ng isang kontrata sa konstruksyon. Ito ay kuwento ng isang tao na nagsimula mga 30 taon na ang nakalipas, at ang mga ugat nito ay bumabalik pa sa isang espesyal na ugnayan ng mga uring Filipino at Turkic. Kinabukasan, hinarap ko ang nakakagulat na katotohanan. Atema percent ng 543. Nagusali kinailangan kong kumpirmahin mismo kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon. Paglabas ko ng hotel, may isang gabay na naghihintay sa akin. Isang opisyal na escort na itinalaga ng gobyerno. Sa bansang ito, hindi maaaring gumala ng mag-isa ang mga foreign journalist. Laging may kasamang tagapagbantay. Limitado ang saklaw ng aking pagre-report, ngunit ang mga pinahintulutang lugar ay sapat na upang ako ay magulat. Ang pangalan ng gabay ay Mergen. Isang lalaking lampas 40 anyos na napakahusay mag-Ingles. Tinanong niya, "Saan po ninyo gustong magsimula?" Sumagot ako, "Gusto kong makita ang pinakamahalagang gusali sa lungsod na ito." Tumango si Mergen. "Kung gayon, magsimula tayo sa Presidential Palace." Sumakay kami sa kotse at pumunta sa sentro ng lungsod. Sa labas ng bintana, nagpatuloy ang mga puting gusali na kumikinang sa sikat ng araw. Ito ay parang isang lungsod na gawa sa isang dambuhalang wedding cake. Ipinaliwanag ni Mergen, ang aming unang pinuno ay labis na nagkagusto sa puting kulay. Inisip niya na ito ay simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Kaya, inutusan niyang itayo ang lahat ng istruktura sa puting marmol. Nagtaka ako at nagtanong, "Saan ninyo kinukuha ang marmol na ito?" "Inaangkat namin ito mula sa Italia, Turkey, at Iran. Napakamahal nito." Maya-maya, dumating kami sa harap ng Presidential Palace. Ang isang dambuhalang puting gusali ay nakatayo ng may karangalan, at ang ginintuang simboryo nito ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang laki nito ay hindi mailarawan, mukhang mas malaki pa kaysa sa palasyo ng Versailles. Tiningnan ko ang karatula sa harap ng gusali. Nakasulat doon, itinayo ng DMCI Construction.
Buong pagmamalaking sinabi ni Mergen. Kumpanya ng Pilipinas ang nagtayo nito. Ang kalidad ay pinakamahusay. Nagulat ako at nagtanong ulit. Ang Presidential Palace, itinayo ng kumpanya ng Pilipinas. Opo, DMCI Construction. Ito ang pinakapinagkakatiwalaang kumpanya ng construction sa aming bansa. Sumunod, pumunta kami sa Parliament Building. Isa rin itong puting marmol na gusali na may malalaking haligi, at ang watawat ng Turkmenistan ay iwinawagayway sa gitna. Nang tingnan ko ang signboard, nakasulat doon, itinayo ng Ayala Land. Susunod, ang Olympic Stadium. Isang malaking stadium na may kahanga-hangang disenyo ng bubong, inspirasyon mula sa ulo ng kabayo, dahil ang Turkmenistan ay isang bansa ng mga kabayo. Ang bagong extension ng airport ay DMCI Construction. Ang convention center ay Ayala Land. Ang luxury housing complex ay EEI Corporation. Sinulat ko ang bawat isa sa aking notebook. Walang katapusan ang mga kumpanya ng Pilipinas. Tanghali na, at nagtanong ako sa gabay, mayroon ba kayong eksaktong istatistika? Ilang porsyento ng kabuang gusali ang itinayo ng Pilipinas? Nag-isip ng kaunti si Mergen at sumagot. Hindi ko alam ang eksaktong bilang, ngunit narinig ko na halos 40%. Ang numerong 80% ay umalingaw-ngaw ulit sa aking isip. Sa 54 taas na nagusali, nangangahulugan ito na 403 ang itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Hindi lamang DMCI, kundi pati na rin Ayala Land, Megawide, EEI, maraming kumpanya ng konstruksyon ng Pilipinas ang nagtayo ng lungsod na ito. Nagtanong ako ulit, bakit Pilipinas? Mas malapit ang Tsina, at mas pamilyar ang Russia. Di ba? Nagbago ang ekspresyon ni Mergen. Tumingin siya sa paligid at bumaba ang boses. Mas mura ang mga kumpanya ng Tsina, ngunit mas mababa ang kalidad, at hindi sila tumutupad sa pangako. Hindi nila matatapos ang proyekto sa oras, at humihingi sila ng dagdag na bayad sa huli. Tumango ako. Paano naman ang Russia? Maraming kumpanya ng Russia noon. Noong panahon ng Soviet, ngunit minamaliit nila kami. Sinasabi nilang magkapatid kami, ngunit mayabang ang tingin nila at napakarami nilang hinihinging suhol. Paano ang Turkey? Hindi ba sila parehong etniko? Ngumiti si Mergen ng mapait. Tinatawag kami ng Turkey na kapatid na bansa. Ngunit dahil magkapatid, mas komplikado. May mga pampulitikang interes na kasangkot at mahirap ang purong negosyo. Kung gayon, paano ang Pilipinas? Sa sandaling iyon, kumislap ang mata ni Mergen. Iba ang Pilipinas. Tiyak na tumutupad sila sa pangako, mataas ang kalidad ng kanilang trabaho, at higit sa lahat, hindi sila humihingi ng suhol. Ang huling linyang iyon, hindi sila humihingi ng suhol, ay tumatak sa aking tainga. Nagtanong ako upang kumpirmahin, totoo ba iyan? Posible bang magnegosyo sa bansang ito ng walang suhol? Tumango si Mergen. Mahirap man paniwalaan, iyan ang totoo. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nakikipagkumpetensya sa kalidad, hindi sa suhol. Kaya, nagtitiwala sa kanila ang aming gobyerno. Nang hapong iyon, binisita ko ang isang construction site. Isang bagong government building ang itinatayo. Sa site, nagtatrabaho ang mga Pilipinong engineer at Turkmen na manggagawa ng magkasama. Nakilala ko ang site manager, isang Pilipino na mukhang nasa 30s. Humingi siya ng hindi pagbanggit sa kanyang pangalan. Nagtanong ako sa kanya, hindi madali ang magnegosyo sa bansang ito, di ba? Sumagot siya ng tapat, hindi madali. Ngunit naninindigan kami sa aming prinsipyo. Tinutupad namin ang deadline na ipinangako, at tiyak na nakakamit namin ang kalidad na ipinangako. Iyan ang aming paraan. Nagtanong ako ulit, mayroon ba kayong hiningian ng suhol? Tumigil siya sandali, tumango, at nagsabing, opo. Sa simula, napakarami. Ngunit lahat ay tinanggihan namin. Patakaran iyon ng kumpanya. Noong una, napakahirap. Muntik na kaming mawalan ng mga proyekto. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang sitwasyon. Paano nagbago? Ang katotohanan na hindi kami nagbibigay ng suhol ay kumalat, at nagkaroon kami ng imahe bilang isang malinis na kumpanya. Gusto na kami ng mga opisyal ng gobyerno.
Isang kumpanya na hindi kailangang bigyan ng suhol. Isang kumpanya na mapagkakatiwalaan. Habang nakikinig sa kanyang kuwento, napaisip ako ng malalim, ito ay isang kabalintunaan. Sa isang bansang puno ng korupsyon, ang desisyon na tanggihan ang suhol ang naging pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipagkumpetensya. Pabalik sa hotel ng gabing iyon, tahimik na nagsalita si Mergen. Ano iyon? Ngumiti siya. May gusto akong ipakilala sa inyo bukas. Siya ang nakakaalam ng simula ng lahat ng ito. Naging mausisa ako. Sino? Sumagot si Mergen. Siya ang unang Pilipino na dumating sa bansang ito mga 3 taon na ang nakakaraan. Nandito pa rin siya. Ang isang tao na nakapagtiis ng halos 30 taon sa isang saradong bansa. Gusto kong malaman kung sino siya. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang aking pangalawang ulat sa punong tanggapan. At 30% ng 543 na gusali ay itinayo ng mga kumpanya ng Pilipinas. Mula sa Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, hanggang sa airport halos lahat ng pangunahing landmark ng bansa ay itinayo ng Pilipinas. Ang sikreto ng tagumpay, kalidad, tiwala, at ang pagtanggi sa suhol. Tumingin ako sa labas ng bintana. Gabi na, ngunit ang mga puting gusali ay kumikinang, sumasalamin sa ilaw. Lahat ay mga gusali na itinayo ng Pilipinas. Ang numerong 80% ay hindi maalis sa aking isip. Paano ito naging posible? Wala dapat doon 30 taon na ang nakalipas. May isang taong unang nagbukas ng pinto. Paano humantong ang simula na iyon sa resultang 80%? At, ang mas malalim na tanong ay lumitaw, posible ba talagang makatiis ng halos 35 taon ng walang suhol? Sa isa sa pinakakurakot na bansa sa mundo, mayroon sigurong espesyal na sikreto. Kinabukasan, nalaman ko ang sikreto. Sa pamamagitan ng kuwento ng isang tao, at ang kuwentong iyon ay mas nakakaantig kaysa sa inaasahan ko. Nalaman ko agad ang kahulugan ng salitang iyon. Nang tumanggi ako sa suhol, tumawag mismo ang Pangulo. Kinabukasan, sinundo ako ni Mergen at pumunta kami sa isang maliit na opisina sa labas ng lungsod. Ito ang opisina ng DMCI Construction sa Turkmenistan. Ang opisina ay mas simple kaysa sa inaasahan. Walang magarbong dekorasyon, walang kapansin-pansing karatula. Isang ordinaryong 2 palapag na gusali lamang. Ngunit, sa espasyong ito, halos 30 taon ang naipon at nabuo ang kasaysayan. Doon ko nakilala ang isang tao. Siya si Enger, Ramon Monching de la Cruz, ang tagapamahala ng proyekto ng DMCI sa Turkmenistan. Siya ay 56 taong gulang noon. Ang aking unang impresyon ay napakasimple. Hindi matangkad at mahinahon ang pagsasalita. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding araw ng gitnang Asya. Ngunit, ang kanyang tingin ay may dala ng halos 30 taon. Kumusta? Narinig ko na mula kayo sa British National Broadcasting Company. Kinamayan ko siya at nagsimulang magtanong. Narinig ko na halos 5 taon na kayo rito. Totoo ba? Tumango si Monching ng tahimik. Opo. Dumating ako noong 1997. 5 taong gulang ako noon. 6 na taon pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet. Bagong laya ang Turkmenistan. At wala talaga rito noon. Nagtanong ako ulit, bakit ninyo pinili ang bansang ito? Ngumiti si Monching ng mapait. Sa totoo lang, walang gustong pumunta. Nang humingi ang kumpanya ng volunteers, walang nagtaas ng kamay. Ang Turkmenistan noon ay isang bansang mahirap hanapin sa mapa. Walang internet noon, kaya halos walang impormasyon. Kahit ganoon, bakit kayo ang nagpadala? Nag-isip siya sandali, dahil bata pa ako. Gusto kong makipagsapalaran, at masyadong matindi ang kompetisyon sa Maynila. Maraming mas matatalino kaysa sa akin, mas mahusay mag-Ingles, at mas maganda ang pinanggalingan. Naisip ko, siguro may pagkakataon ako sa lugar na ayaw puntahan ng iba. Tumingin siya sa labas ng bintana, inaalala ang nakaraan. Tutol ang tatay ko. Bakit ka pupunta sa ganoong lugar? Umiyak ang nanay ko. Ngunit, hindi ako nagpatinag. Gusto kong may patunayan. Gusto kong ipakita na kaya kong gawin ito. Ano ang naramdaman ninyo nang dumating kayo?
Ang ekspresyon ni Monching ay naging komplikado sa aking tanong. Gulat na gulat. Ang airport ay parang isang maruming bodega. May mga butas ang runway at basag ang mga bintana ng gusali ng airport. Naghintay ako ng higit sa 2 oras sa immigration. Hindi sila marunong mag-Ingles. Russian lang ang ginagamit at wala akong alam sa Russian. Kaya, paano kayo nakipag-usap? Senyas lang at kilos. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mga numero sa palad, nagkakaunawaan kami. Ang unang 3 buwan ay napakahirap, nakakainis at malungkot dahil hindi kami nagkakaunawaan. Nagpatuloy si Monching, bato-bato ang mga kalsada at ang mga gusali ay parang mga istruktura pa ng Soviet. Madalas mamatay ang kuryente at hindi maayos ang tubig. Hindi lang isang beses na gumamit ako ng kandila sa aking hotel room. Noong taglamig, namatay ang heater at natulog ako na may 5 patong na damit. Hindi ba kayo nagsisi? Tanong ko. Nagsisi. 100, libu-libong beses. Lalo na sa unang taon, araw-araw akong nagsisisi. Bakit ako pumunta rito? Sana nagpakasarap na lang ako sa Maynila. Araw-araw iyan ang nasa isip ko. Kahit ganoon, bakit hindi kayo umuwi? Ngumiti si Munching. Dahil sa pride, karangalan. Ano ang sasabihin ng mga tao kung umuwi ako? Ay, hindi niya kinaya. Ayokong marinig ang mga salitang iyon. At, sa totoo lang, may nakita akong potensyal. Anong potensyal? Ang potensyal na lumago ang bansang ito. Mayroon silang napakalaking natural gas, mayroon din silang langis. Kung mayaman sa resources, may darating na kapital, at kung may kapital, may magiging pangangailangan sa konstruksyon. Nakita ko ang daloy na iyon. Tumigil siya sandali at nagsimula ulit. Nagsimula ako sa isang napakaliit na proyekto. Isang condominium. Hindi marami ang unit. Hindi ito malaking proyekto. Kahit noon, sa Pilipinas, wala itong kuwenta. Nagtanong ako ulit, paano ninyo nakuha ang proyektong iyon? Sinabi niya, dahil sa presyo. Nag-alok ako ng mas mababa kaysa sa ibang kumpanya. Halos walang kita. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko ginagawa iyon. Ngunit mayroon akong malinaw na paniniwala. Kapag natapos ko ng maayos ang unang proyekto, magbubukas ang susunod na pagkakataon. Ang boses ni Monching ay naging mahinahon. At sa sandaling iyon, dumating ang unang pagsubok. Anong pagsubok? Halos 1 buwan pagkatapos magsimula ang konstruksyon. Isang opisyal ng gobyerno ang bumisita sa site. Isang lalaking nasa 40s, nakasuot ng maayos na suit, at may kasamang interpreter. Sinabi niya na kailangan ng kooperasyon upang maging maayos ang proyekto. Mga issue sa permit, transportasyon ng materyales, mga problema sa manggagawa, sasabihin niya na siya ang bahala sa lahat. Sa isang kondisyon. Magkano ang hiningi niya? 10% ng halaga ng proyekto. Milyon-milyong piso iyon noon. Nagbanta siya na kung hindi, kakanselahin ang permit at ititigil ang konstruksyon. Nagtanong ako, ano ang ginawa ninyo? Tumigas ang tingin ni Monching. Tumanggi ako. Tumanggi kayo. Sa ganoong bansa. Opo, patakaran iyon ng kumpanya. Ang DMCI Construction ay hindi kailanman magbibigay ng suhol sa mga operasyon sa ibang bansa. Sinunod ko lang ang patakaran na iyon. Hindi ako agad naniwala. Posible ba talagang gawin iyon? Sa ganoong kapaligiran, tumango si Monching. Hindi talaga madali. Kinabukasan pag-alis ng opisyal, natigil ang permit, naapektuhan ang transportasyon ng materyales. Naipit ang semento sa customs sa loob ng 2 buwan. Ganap na huminto ang konstruksyon. Ano ang ginawa ninyo? Nagtiis kami. Nagulat ako sa kumpanya. At sinabi rin nila na manindigan sa prinsipyo. Wala kaming nagawa kundi maghintay. Sa loob ng 2 o 3 buwan, walang ginagawa ang mga tao sa site. Nakita ko silang nakaupo at walang ginagawa. Ngumiti si Monching ng mapait. Napakainis noong panahong iyon. Ang mga lokal na empleyado ay kailangang bayaran. Ngunit walang trabaho, kaya walang kita. Naguguluhan ako kung ano ang sasabihin kapag nagtanong sila kung bakit hindi kami nagtatrabaho. Hindi namin masabi na dahil hindi kami nagbigay ng suhol. Ano ang naging resulta?
Nagbago ang ekspresyon ni Monching. Nagkaroon ng pagbabago. Pagkatapos ng halos 3 buwan, dumating ang isa pang opisyal na may mas mataas na posisyon. Nagtanong siya kung bakit natigil ang konstruksyon. Ipinaliwanag ko ang nangyari. Hiningian ako ng suhol, tumanggi ako, at iyon ang nangyari. Ano ang reaksyon niya? Nagulat siya. At pagkatapos ng ilang araw, nalutas ang lahat ng problema. Ibinigay ulit ang permit at na-transport na ang materyales. Nalaman ko sa bandang huli na ang opisyal na humingi ng suhol ay inilipat sa ibang departamento. Nagtanong ako, paano ito naging posible? Ang katotohanan na hindi kami nagbigay ng suhol ay nai-report sa itaas. Sa proseso, lumabas ang problema. Marahil ang isang mas mababang opisyal ay nagtangkang mangikil sa isang bagay na gusto ng mas mataas na opisyal na pangasiwaan. Sa huli, ito ay naging pabor sa amin. Nagpatuloy si Monching. Mula noon, kumalat ang tsismis. Ang kumpanya ng Pilipinas ay hindi nagbibigay ng suhol. Noong una, kinukutya kami ng mga tao. Paano ka magnenegosyo ng walang suhol? Ngunit habang tumatagal, nagbago ang atmosfera. Anong pagbabago? Naging imahe kami bilang isang malinis na kumpanya. Ang gobyerno ng bansang ito ay hindi rin tanga. Alam nila na kapag may suhulan, nagiging komplikado ang mga bagay. Hindi nila alam kung sino ang kumikita at magkano. Ngunit, ang kumpanya ng Pilipinas ay walang ganoon, kaya ang buong halaga ng kontrata ay inilalagay sa konstruksyon. Kaya, natural na gumanda ang kalidad. Tumango ako. Nagdagdag pa si Monching. At may isa pang kritikal na pangyayari. Ano iyon? Nang matapos ang kondominium. Natapos namin ito 2 linggo bago ang deadline. At ang kalidad ay mahusay. Masaya ang mga nakatira. Ngunit, nagkaroon ng problema. Anong problema? Sa panahon ng post-construction inspection, may nakitang tumutulong tubig sa tubo. Malinaw na pagkakamali sa konstruksyon. Agad akong nai-report at kinailangan kong pumili. Seryosong sinabi ni Monching, 2 ang pagpipilian. Ang isa ay magpanggap na walang alam. Tapos na ang warranty period, kaya hindi na namin responsibilidad. Ngunit, pinili ko ang ibang paraan. Ang tapat na pag-amin sa pagkakamali at ayusin ito ng walang bayad. Paano ninyo inayos? Inayos namin. Libre. Tinanong ako ng kumpanya kung bakit ko iyon ginawa, ngunit mayroon akong paniniwala, kung titipirin ko ang gastos ngayon, mawawalan ako ng mas malaking tiwala sa hinaharap. Ano ang naging resulta? Kumislap ang mata ni Monching. Ang nangyari ay nai-report agad sa gobyerno, na hindi tinago ng kumpanya ng Pilipinas ang sarili nitong pagkakamali, inamin ito, at inayos ng libre. Ang katotohanang iyon ay nagbigay ng malaking impresyon. Bihira itong mangyari sa bansang ito. Karaniwan, iniiwasan nila ang responsibilidad o humihingi ng dagdag na bayad. Nagpatuloy si Monching, mula noon, hindi na nawalan ng mga kahilingan para sa proyekto. Ang pangalawa, pangatlo, pang-apat ay dumating, at lumaki ng lumaki ang saklaw. At dumating ang kritikal na sandali. Kailan? Ang bid para sa proyekto ng Presidential Palace. Nakinig ako ng maigi. Noon, nagpaplano ang gobyerno ng Turkmenistan na magtayo ng 3 presidential palaces. Mga gusali na magiging simbolo ng bansa. Lumahok sa bidding ang mga kumpanya mula sa Tsina, Turkey, Russia, at Pransya. Lahat ay mas malalaking kumpanya kaysa sa amin. Lumahok ba ang DMCI? Opo, lumahok kami. Ngunit, sa totoo lang, wala kaming malaking inaasahan. Napakaliit ng aming kumpanya at ang aming presyo ang pinakamataas. Ang ibang bidder ay nag-alok ng 20% na mas mababa kaysa sa amin. Ngunit, ngumiti si Monching, kami ang nanalo. Paano ito naging posible? Nalaman ko sa bandang huli na direktang inatasan ng Pangulo na ipaubaya ito sa kumpanya ng Pilipinas. Sinabi niya ang dahilan. Dahil sila ay isang kumpanya na hindi tumatanggap ng suhol, mapagkakatiwalaan sila. Nagulat ako. Isang kabalintunaan. Sa isang bansang puno ng katiwalian, ang pagtanggi sa suhol ang nakakuha ng tiwala ng pinakamataas na pinuno. Ipinaliwanag ni Monching. Kung iisipin, natural lang iyon.
Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng Pangulo. Kung ipaubaya mo ang Presidential Palace sa isang kumpanyang may suhulan, hindi mo alam kung sino ang nagnanakaw at magkano. At natural na bababa ang kalidad. Ngunit, kung ipauubaya mo sa isang kumpanyang hindi tumatanggap ng suhol, ang buong halaga ng kontrata ay inilalagay sa konstruksyon. Nagtanong ako, kumusta ang konstruksyon ng Presidential Palace? Sumeryoso ang ekspresyon ni Monching. Ito ang pinakamahirap na proyekto sa buhay ko. Umabot ng 3 taon at 2,500 katao ang nagtrabaho. Ang Pangulo mismo ang interesado, kaya matindi ang pressure. Anong pressure? Kailangan naming magulat ng progreso ng konstruksyon linggo-linggo. Kapag nagkaroon ng kaunting pagkaantala, agad siyang tumatawag at napakahigpit ng pamantayan sa kalidad. Direktang ininspeksyon niya ang bawat marmol. Kung may kaunting pagkakaiba sa kulay, pinagagawa niya ulit. Inalala ni Monching ang panahong iyon. Minsan, hindi niya nagustuhan ang dekorasyon sa kisame at inutusan niya akong gawin ulit ang lahat. Halos tapos na iyon, ngunit nagtrabaho kami ng buong gabi sa loob ng 1 buwan upang gawin ulit. Kinilala rin ng gobyerno ang aming sinseridad. Nang matapos ito, ano ang naramdaman ninyo? Naluha si Monching. Sa araw ng inaugurasyon, dumalo mismo ang Pangulo. Inabot niya sa akin ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat. Tama ang desisyon kong magtiwala sa Pilipinas." Sa sandaling iyon, naiyak ako. Naramdaman ko na sulit ang 10 taon ng pagtitiis. Naiyak ako kuling akpuk sala. Naiyak ako kuling ako kuling aksala. Nagtanong ako ng isang personal na tanong. Halos 30 taon higit sa kalahati ng inyong buhay. Kumusta ang inyong pamilya? Nagdilim ang ekspresyon ni Monching. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Sa Pilipinas ako nag-asawa, at nasa Maynila ang asawa ko. Ang mga anak namin ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Kaya, nagkahiwalay kayo ng tirahan. Opo, umuuwi ako sa Pilipinas mga 3 beses sa isang taon, tuwing araw ng mga patay o kaarawan ng mga bata. Hindi ako nakadalo sa pag-uumpisa ng grade school ng panganay ko, at hindi rin sa graduation niya. Lahat ng pag-uumpisa at graduation sa high school ay namiss ko. Sa college entrance ceremony lang ako nakadalo. Siguradong nahirapan din ang inyong asawa. Tumango si Monching. Minsan, tumawag ang asawa ko habang umiiyak. Sabi niya, "Hindi ka na asawa o ama. Para ka ng makina na nagpapadala lang ng pera." Hindi ako nakatulog ng ilang araw dahil sa mga salitang iyon. Kahit ganoon, bakit ninyo itinuloy ang trabahong ito? Tumingin si Monching sa labas ng bintana. Ang mga puting gusali ay kumikinang sa sikat ng araw. Dahil naniniwala ako na ang ginagawa ko rito ay may kahulugan. Ang mga gusaling iyon ba? Ako mismo ang nagtrabaho sa pagpapatayo ng mga iyon. Ginawa ko sa pamamagitan ng 2 kamay ko. Sa loob ng mga gusaling iyon, nagtatrabaho, nakatira, at nangangarap ng kinabukasan ang mga tao ng bansang ito. Iyon ang pinakamalaking kagalakan para sa akin. Huminga siya sandali at nagpatuloy. At ang lahat ng iyon ay may pangalan ng Pilipinas. Kapag ginawa ko ng pabaya ang trabaho, ang buong Pilipinas ang masisisi. Ayoko iyon. Gusto kong marinig na ang mga Pilipino ay dumarating at gumagawa ng maayos. Mapagkakatiwalaan sila. Nagtanong ako ulit, kumusta ang inyong relasyon sa pamilya ngayon? Tumawa si Monching ng tahimik. Lahat ng anak ko ay lumaki na, at ang panganay ko ay ikinasal na. Ang asawa ko ay nagtiis ng husto sa pagtataguyod ng pamilya. Ngayon, naiintindihan na nila ang lahat kung bakit nabuhay ang tatay nila sa ganoong paraan. Pagkatapos ng panayam, dinala ako ni Monching sa bubong ng gusali. Mula roon, tanaw ang buong Ashgabat. Walang katapusang hanay ng mga puting gusali ang pumupuno sa paningin. Presidential Palace, Parliament Building, Olympic Stadium, mga hotel, at condominium. Itinuro ni Monching ang bawat isa. Nakikita mo ba ang gusaling iyon? Ang Presidential Palace na iyon ang unang malaking proyekto na pinamahalaan ko. Ang airport naman ang sumunod. Ang hotel na iyon ay natapos ilang taon na ang nakalipas.
Ang condominium na iyon ang pinakahuli kong natapos. Ang kanyang tono ay may halong pagmamalaki. Sa loob ng halos 30 taon, nasaksihan ko ang pagbabago ng lungsod na ito. Nagsimula sa wala at ngayon ay isa ng lungsod na nasa Guinness Book. Isang karangalan na maging bahagi ng pagbabagong iyon. Nagsalita ako ng huling tanong. Mayroon ba kayong mensahe para sa susunod na henerasyon? Nag-isip ng kaunti si Monching at sumagot ng seryoso. Manindigan sila sa kanilang prinsipyo, palabra de honor. Ang shortcut ay tila madali sa simula. Ngunit, ito ay nagiging lason sa huli. Ang dahilan kung bakit kami nakatiis sa bansang ito sa loob ng halos at 10 taon ay dahil nanindigan kami sa aming prinsipyo. Ang tiwala ay hindi nabubuo ng isang gabi. Ngunit, kapag nabuo na, hindi ito madaling masira. Sa kotse pabalik sa hotel, napaisip ako ng malalim. 30 taon ng tiwala, ang dedikasyon ng isang tao, isang panahon ng pagtanggi sa suhol, pagtupad sa pangako, at pagpapatunay sa pamamagitan ng kalidad. Lahat ng iyon ang bumuo sa numerong 80%. Ngunit, sapat na ba ang tiwala sa konstruksyon upang ipaliwanag ang lahat ng ito? Iyon lang ba ang dahilan kung bakit binuksan ng pinakasarasaradong bansa sa mundo ang pinto nito sa Pilipinas? Ang tiwala ba na nabuo sa konstruksyon ay humantong sa kultural na pagbubukas? Nagbigay si Mergen ng isang makabuluhang pahiwatig. Carter, bukas, may mas kahanga-hanga pa akong kwento na sasabihin sa iyo. Tungkol saan? Ngumiti siya, ang pinili ng pamilya ng hari. Ang tanging pinayagang dayuhang kultura sa isang bansa na nagbabawal sa lahat ng dayuhang kultura. Alam mo ba kung ano iyon? Umiling ako. Ngumiti si Mergen. Pilipinas. Nalaman ko ang kahulugan ng mga salitang iyon kinabukasan. Ang ballet ay ipinagbawal. Ang opera ay ipinagbawal. Ang sirko ay ipinagbawal. Maging ang gintong ngipin ay hindi pinayagan. Ngunit, ang Filipino teleserye ay pinayagan. Kinabukasan, binisita ko ang Ashgabat University. Narinig ko na mayroon itong kagawaran ng Filipino language. Mahirap paniwalaan na mayroon itong ganoon sa pinakasara-saradong bansa sa mundo. Ang campus ng universidad ay, gaya ng inaasahan, puno ng puting gusali. Ito rin ay itinayo ng Pilipinas. Ang pangalan ng DMCI Construction ay nakasulat sa signboard ng campus. Pumunta ako sa opisina ng kagawaran ng Filipino language at doon ko nakilala si Professor Gulnaz Amanova. Isang batang babae, sopistikada, at napakagaling mag-Filipino. Magandang araw. Kayo po ba ang reporter mula sa British National Broadcasting Company? Hinihintay ko kayo. Nagulat ako. Marunong kayong mag-Filipino. Tumawa si Professor Gulnaz. Opo. Mahigit 20 taon na akong nagtuturo ng Filipino. Nagtanong ako ulit. Marami bang estudyanteng gustong mag-aral ng Filipino sa bansang ito? Dumarami taon-taon. Sa kasalukuyan mayroon kaming 120 estudyante sa aming kagawaran at mayroon pang 50 na naghihintay. Bakit nila gustong mag-aral ng Filipino? Sumeryoso ang ekspresyon ni Professor Gulnaz. Para sa trabaho. Pagkakataon. Kung magtrabaho ka sa kumpanya ng Pilipinas, ang suweldo ay 3 beses kaysa sa normal. Para sa mga kabataan, ang Pilipinas ay kinikilala bilang bansa ng pagkakataon. Nagtanong ako ng mas malalim. Iyan ay napakagandang tanong. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo iyan. Kinuha niya ang isang lumang pahayagan mula sa likod ng aklatan. Alam mo ba ang aming unang pangulo, si Niyazov? Tumango ako ng bahagya. Turkmenbashi, ama ng lahat ng Turkmen. Siya ay kilala bilang isa sa pinakakakaibang diktador sa mundo, paliwanag ni Professor Gulnaz. Si Pangulong Niyazov ay isang natatanging tao. Gumawa siya ng buwan na ipinangalan sa kanyang sarili, at gumawa din ng tinapay na ipinangalan sa kanyang ina. Inutusan niya na ang kanyang sinulat na libro lamang ang ilagay sa mga aklatan. Alam ko na iyon, ang Runama Aklat ng Kaluluwa. Ang aklat na kailangang basahin ng lahat ng mamamayan. Sinasabing kasama rin ang nilalaman nito sa driving test. Nagpatuloy si Professor Gulnaz. Ngunit, ang kanyang patakaran sa kultura ay mas matindi pa. Ipinagbawal niya ang balet.
Sinasabi niya na hindi masculine ang pagsusuot ng tights ng mga lalaki. Ipinagbawal din ang opera. Dahil dayuhang kultura, maging ang paglalaro ng cards ay hindi pinayagan. Ipinagbawal pa ang gintong ngipin. Gintong ngipin? Opo, para manatiling malusog ang ngipin ng mga kabataan. Inutusan niya na magkaroon sila ng puting ngipin sa halip na ginto. Nabigla ako. Ngunit, lahat ng ito ay totoo. Nakarating si Professor Golnaz sa punto. Ngunit, may isang kakaibang bagay. Ang Filipino teleserye ay hindi ipinagbawal. Bakit? Walang opisyal na dahilan. Ngunit, may mga haka-haka. Bumaba ang boses ni Professor Gulnas. Dahil ang Pilipinas ay hindi isang bansa na nagbabanta. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo ang China. Isang kalapit na bansa na may 1.4 bilyong populasyon. May kapangyarihan silang lamunin kami sa ekonomiya. Isang malaking banta. Paano ang Russia? Pinamahalaan nila kami sa loob ng 70 taon. Bahagi kami ng Unyong Sobyet. May malalim na trauma. Paano ang Turkey? Tinatawag silang kapatid na bansa, ngunit sila ay pampulitikang karibal. Nagtatangka silang magpataw ng impluensya. Ngunit, iba ang Pilipinas, sabi ni Professor Gulnas. Malayo, maliit ang populasyon. Hindi nila kami kailanman pinamahalaan, at hindi rin sila nagtatangkang mamahala. Ngunit, isa silang matagumpay na bansa. Hindi ba't naging isang modernong bansa sila mula sa isang mahirap na bansa sa loob ng 60 taon? Para sa amin, ito ay isang bansa na ligtas ngunit may marami kaming matututunan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang Pilipinas ay isang modelo ng tagumpay na walang banta. Nagdagdag si Professor Gulnas, ang kasalukuyang Pangulo ay may parehong ideya. Bumisita si Pangulong Berdi Muhamedov sa Pilipinas bilang state guest. Ang mga anak ng Pangulo ay hindi opisyal na bumibisita sa Pilipinas. Ang pamilya ng hari ay bumisita sa Pilipinas. Opo, walang opisyal na anunsyo, ngunit alam ng lahat dito. May tsismis na ang anak ng Pangulo ay nanatili sa Makati sa loob ng ilang buwan. Nagulat ako. Ang pinakasarasaradong dinastiya sa mundo ay nagbukas ng pinto nito sa Pilipinas. Tumawa si Professor Gulnas at sinabing, ang Pilipinas ay may espesyal na posisyon sa bansang ito. Ito ang tanging dayuhang bansa na tinatanggap. Hindi kasing nakakatakot ng Tsina, hindi kasing mapang-api ng Russia, hindi kasing pampolitika ng Turkey. Isang bansa na gumagawa lang ng magagandang produkto, tumutupad sa pangako, at tahimik na nagtatrabaho. Iyan ang imahe ng Pilipinas. Tanghali na, ipinakilala sa akin ni Professor Gulnas ang mga nagtapos na bumisita sa kagawaran. Mahigit 10 kabataan ang nagtipon, at lahat sila ay nagpakilala sa sarili sa Filipino. Kumusta? Ako si Aigol. Gusto ko ang Filipino teleserye kaya nag-aral ako ng Filipino. Nagtatrabaho ako ngayon sa SM Investments. Ako si Merdan. Nagtatrabaho ako sa sales sa Ayala Corporation. Ako si Serdar. Gusto ko ang Pinoy pop. Pop. Fan. Ako ng Ben. Ben. Nagtatrabaho ako sa sangay ng DMCI. Ang kanilang pagbigkas ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Nagtanong ako kay Aigol. Manila BGC, Sumida River hinihintay ko ang pagkakataon na mag-training sa kumpanya. Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas? Kumislap ang mata ni Aigol. Ang Pilipinas ay ang bansa ng pangarap. Malinis, maunlad, at maraming pagkakataon. Gusto ko na maging tulad ng Pilipinas ang aming bansa. Lubos akong naantig sa mga salitang iyon. Ang kabataan ng pinakasarasaradong bansa sa mundo ay tinatawag ang Pilipinas na bansa ng pangarap. Habang umaalis ako sa universidad, sinabi ni Professor Gulnas sa huli, Carter, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Ang ugnayan sa Pilipinas ay hindi nagtatapos sa konstruksyon. May isang mas malaking proyekto na kasalukuyang ginagawa. Anong proyekto? Ngumiti si Professor Gulnas ng makahulugan. Enerhiya. Isang plano na may kakayahang baguhin ang kinabukasan ng bansang ito. Enerhiya. Ang Turkmenistan ay ika-4 sa mundo sa reserba ng natural gas. Ngunit, hindi nito mailabas ang malaking gas na iyon. Dahil nakatali ito sa pipeline structure ng Tsina at Russia. Nag-aalok ba ang Pilipinas ng solusyon?
Kinailangan kong kumilos upang marinig ang mas malalim na kwento. Ang susunod kong pupuntahan ay isang eksperto sa enerhiya. Ang Turkmenistan ay ikaapat sa mundo sa natural gas reserve, ngunit halos walang market para ibenta. Kinokontrol ng Tsina ang pipeline at pinipilit ang presyo. Ang Russia ay naging karibal na. Ang Pilipinas ay nag-alok ng isang bagong pagpipilian sa bansa na nawawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nakilala ko ang eksperto sa enerhiya. Siya si Merdan Bayramov, dating energy minister, at kasalukuyan ay consultant sa Turkmennebit Turkmengas. Isang ginoo na mukhang 67 taong gulang. Mahusay si Merdan sa Ingles at Russian. Nag-aral siya sa Moscow noong panahon ng Soviet. Upang maunawaan ang problema ng Turkmenistan, kailangan mong tingnan ang mapa. Itinuro niya ang mapa na nakasabit sa dingding. Kami ay isang landlocked country. Walang daan palabas sa dagat. Mayroon kaming Caspian Sea, ngunit sa ilalim ng internasyonal na batas, ito ay isang lawa, hindi dagat. Kaya, upang mag-export ng natural gas, kailangan naming dumaan sa ibang bansa. Tiningnan ko ang mapa ng maigi. Ang Turkmenistan ay napapaligiran ng Iran, Afghanistan, Uzbekistan, at Kazakhstan. Ang China ay nasa silangan, at ang Russia ay nasa hilaga. Nagpatuloy si Merdan. Sa kasalukuyan, 80% ng aming gas export ay papunta sa Tsina. Dahil may pipeline na papunta roon. Yan ba ang problema? Isang napakaseryosong problema. Dahil ang Tsina ang nag-iisang bumibili, wala kaming kapangyarihan sa negosasyon ng presyo. Wala kaming magawa kundi ibenta sa presyo na inaalok ng Tsina. Ang presyong iyon ay 30% na mas mababa kaysa sa presyo sa pandaigdigang merkado. Nag-compute ako. Ang laki ng pagkalugi ay hindi mailarawan. Nagpatuloy si Merdan. Paano ang Russia? Noong nakaraan, mayroon ding pipeline papunta sa Russia. Itinayo ito noong panahon ng Soviet. Ngunit, itinigil ng Russia ang import. Sila mismo ay gas exporter, kaya naging karibal kami. Wala bang ibang ruta? May daan papunta sa Europa sa pamamagitan ng Iran. Ngunit, ang Iran ay nasa ilalim ng internasyonal na parusa. Hindi ito magagamit. May plano rin na dumaan sa Afghanistan papunta sa India. Ngunit walang pag-unlad dahil sa problema sa seguridad. Bumuntong hininga si Merdan. Kami ang ikaapat na pinakamalaking gas power sa mundo. Ngunit hindi kami kumikita ng husto. Dahil nakatali kami sa pipeline. Nagtanong ako, kung gayon, ano ang ginagawa ng Pilipinas? Nagbago ang tingin ni Merdan. Ang Pilipinas ay nag-alok ng ganap na ibang paraan. Iyon ay ang liquefied natural gas, LNG. Ang LNG ay isang teknolohiya na nagpapalamig ng natural gas sa 162 degrees Celsius upang maging likido. Kapag likido, maaari itong isakay sa barko at ipadala kahit saan sa mundo. Hindi na kailangang umasa sa pipeline. Ipinaliwanag ni Merdan ng detalyado. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nag-alok na magtayo ng LNG plant. Isang plano na magtayo ng malaking liquefaction facility sa baybayin ng Caspian Sea. Doon, ang gas ay gagawing likido, isasakay sa barko, at itatransport sa Azerbaijan. Pagkatapos, ipadadala ito sa Europa sa pamamagitan ng Turkey. Posible ba yan? Teknolohikal, posible ito. Ang Pilipinas ay may pinakamataas na teknolohiya sa mundo sa LNG. Ang first gen, Aboitiz Power, at iba pa ang mga kumpanyang ito ay may malaking karanasan sa global energy market. Nagulat ako, hindi ko alam ang katotohanan iyon. Nagdagdag si Merdan, kamakailan, pumirma kami ng Memorandum of Understanding, MO, sa Pilipinas tungkol sa kooperasyon sa enerhiya. Sumang-ayon kaming magkasamang magsagawa ng feasibility study para sa pagtatayo ng LNG plant. Ano ang kasalukuyang progreso? Patuloy ang pag-aaral. Kung maganda ang resulta, hahantong ito sa isang opisyal na kontrata. Ang laki nito ay tinatayang aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Nagtanong ako ulit bakit Pilipinas? May iba pang bansa na may LNG technology, di ba? Ngumiti si Merdan. Hindi sapat ang teknolohiya. Ang pinakamahalaga ay tiwala. Halos 30 taon na kaming nakikipagtulungan sa Pilipinas.
ang Pilipinas ay isang bansang tumutupad sa pangako. 30 taon ng tiwala. Ang tiwala na binuo ni Enger Monching de la Cruz ay umabot na sa sektor ng enerhiya. Sa huli sinabi ni Merdan, kung maging totoo ang proyektong ito ng LNG, ganap na magbabago ang kapalaran ng aming bansa. Maaari kaming magbenta sa maraming customer Europa at Pilipinas at makukuha namin ang presyo batay sa pamantayan ng pandaigdigang merkado. Nagtanong ako, hindi ba tututol ang Tsina? Sumeryoso ang mukha ni Merdan. Siyempre, hindi sila matutuwa. Ngunit, kailangan din naming mabuhay. Mapanganib ang umasa sa isang bansa lang. Ang Pilipinas ang lumilikha ng daan palabas para sa amin. Pagkatapos, binisita ko ang construction site. Ito ang site ng pagpapalawak ng pantalan ng Caspian Sea. Ang lugar kung saan itatayo ang LNG plant. Doon, nakita ko ang isang hindi inaasahang eksena. Isang klase sa Filipino language ang ginaganap. Sa isang pansamantalang silid-aralan na gawa sa container van, 30 Turkmen na technician ang nag-aaral ng Filipino. Kumusta? Salamat. Okay lang. Ang guro ay isang batang Pilipina, isang empleyado na ipinadala ng Ayala Corporation. Nagtanong ako sa kanya, bakit kayo nagtuturo ng Filipino sa construction site? Sumagot siya, para sa komunikasyon. Ang mga Pilipinong engineer at lokal na manggagawa ay nagtatrabaho ng magkasama, ngunit laging kulang ang interpreter. Kahit alam lang ang basic Filipino, nagiging mas maayos ang trabaho. Nagtanong ako sa isang technician na nag-aaral ng Filipino, hindi ba mahirap? Sumagot ang isang lalaking nasa AFRTIS, mahirap. Ngunit, gusto kong matuto. Gusto kong matuto ng Filipino technology. Kung marunong ako ng Filipino, mas marami akong matututunan. Habang nakikita ko ang eksenang iyon, napag-isip-isip ko, ang impluensya ng Pilipinas, na nagsimula sa konstruksyon, ay kumalat sa edukasyon at ngayon ay sa enerhiya. Ito ay parang isang malalim na ugnayan na higit pa sa simpleng kooperasyon sa ekonomiya. Pabalik sa hotel, sinabi ni Merjen, Carter, mayroon akong huling bagay na gustong ipakita sa iyo. Ito ang patunay na ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Ito ay kwento ng 1,400 taon na ang nakalipas. 1,400 taon na ang nakalipas. Ano ang koneksyon niyan sa kasalukuyan? 1,400 taon na ang nakalipas. Ang sinaunang bansa ng mga Pilipino Malayo Polynesians, Austronesians at ang Turkic nations ay magkasamang humarap sa isang kalaban. At ngayon, ang kanilang mga inapo ay muling nagkita sa gitnang Asya. Aksidente ba ito? Kinabukasan, inimbitahan ako ni Professor Gulnas sa aklatan ng universidad. May gusto akong ipakita sa iyo. Kinuha niya ang isang lumang aklat ng kasaysayan. Isang aklat tungkol sa sinaunang kasaysayan ng Turkmenistan. Alam mo ba kung sino ang ninuno ng aming mga tao? Sumagot ako, mga Turkic, di ba? Tama. Ngunit, alam mo ba ang orihinal na pangalan ng Turkic? Umiling ako. Nagbuklat si Professor Gulnas sa isang pahina ng aklat, Göktürk Turk ng langit. Ipinaliwanag niya, mula ika-6 hanggang ika-8 siglo, isang malaking imperyo ang namuno sa gitnang Asya, ang Göktürk. Nagpatuloy si Professor Gulnaz, noong huli ng ika-6 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa silangang Asya. Si Emperador Wen at Emperador Yang ng Sui ay mga emperador na may malaking ambisyon. Naalala ko ang aralin sa kasaysayan. Ang Sui ay nagpataw ng pressure sa mga kalapit na bansa. Noong panahong iyon, may dalawang bansa na nagpanatili ng magandang relasyon. Ang isa ay ang sinaunang bansa ng mga Pilipino sa modernong interpretasyon ng mga ugnayang maritime ng Southeast Asia, Austronesian peoples, at ang isa ay ang Göktürk sa Hilaga. Nagulat ako. Ang Pilipinas at ang Göktürk ay may magandang relasyon. Opo, malinaw na nakasulat sa mga talaan ng kasaysayan. Nagbigay sila ng suporta sa isa't isa laban sa Sui. Noong 612, nang sumalakay si Emperador Yang ng Sui sa Goguryeo na may 12 milyong hukbo, ang presensya ng Göktürk ay isang malaking pasanin para sa Sui. Kailangan nilang isaalang-alang ang dalawang kalaban ng sabay.
Iyon ay isang makasaysayang katotohanan. Tumango si Professor Gulnaz. Tama. Sinuri ng mga historyador na nakaapekto ang presensya ng Gokturk sa estratehiya ng Sui. Napanganga ako. 1,400 taon na ang nakalipas, ang isang sinaunang bansa sa silangan at ang isang nomadic na bansa sa hilaga ay isinaalang-alang ang isa't isa sa harap ng parehong kalaban. Sabi ni Professor Gulnas. Ang mas interesante ay ang kanilang mga inapo ay muling nagkita ngayon. Anong ibig mong sabihin? Ang mga inapo ng Gokturk ay kami, Turkmenistan, Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan lahat ay mga bansa na humiwalay sa Gokturk. Kung gayon, ang mga inapo ng sinaunang bansa ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino, di ba? Opo, 1,400 taon na ang nakalipas. Ang mga bansa na tinitingnan ang isa't isa sa harap ng isang karaniwang kalaban ay muling nagkita sa gitna ng gitnang Asya. Napatayo ako. Ito ay isang kuwento na masyadong dramatiko upang tawaging aksidente. Ngumiti si Professor Golnaz. Siyempre, ang mga Pilipino ngayon ay hindi bumibisita sa Turkmenistan dahil sa lumang kuwentong ito. Karamihan sa kanila ay para sa negosyo o trabaho. Ngunit, mula sa isang perspektibo ng kasaysayan, ang pagkikita na ito ay hindi pangkaraniwan. Parang isang matagal nang nawawalang kapatid ang muling nagbalik. Nagtanong ako, alam ba ng mga tao ng Turkmenistan ang kasaysayang ito? Inaaral ba nila? Opo, itinuturo namin ang nilalamang ito sa aming kagawaran. Ang mga estudyante ay labis na natutuwa. Lubos silang naantig sa katotohanan na ang Pilipinas at kami ay konektado na 1,400 taon na ang nakalipas. Nagtanong ako ulit kay Aigul. Ang nagtapos na nakilala ko kanina. Alam mo ba ang tungkol sa kasaysayang ito? Tumango si Aigul. Opo, inaral namin sa universidad. Nagulat ako. Sa katotohanan na ang Pilipinas ay hindi lang isang malayong bansa, kundi isang kapatid na konektado sa amin noong unang panahon. Binago ba ng katotohanang iyon ang inyong pagtingin sa Pilipinas? Ngumiti si Aigul. Naging mas malapit. Kapag nanonood ako ng Filipino teleserye, iba ang pakiramdam. Parang hindi lang ako nanonood ng dayuhang drama, kundi ng kwento ng kapatid na bansa. Habang nakikinig ako sa mga salitang iyon, lubos akong naantig. Binago ng kasaysayan ang kasalukuyang damdamin. Nang hapong iyon, binisita ko ang National Museum. Isang exhibition hall na nagpapakita ng kasaysayan ng Turkmenistan. Doon, nakita ko ang mga artifact mula sa panahon ng Gokturk, mga armas, kagamitan, at mga metal na palamuti ang ipinakita. Ipinaliwanag ng curator ng museo. Ang mga artifact na ito ay ginawa noong ika-6 hanggang ika-8 siglo, mula sa panahon ng Gokturk Empire. Makikita mo na maraming pattern ng kabayo, usa, at lobo. Tiningnan ko ng maigi ang bawat artifact. Mayroon itong pamilyar na pakiramdam. Pagkatapos, sinabi ng curator. Ang nakaka-interes ay ang mga pattern na ito ay napakamukha sa mga artifact mula sa panahon ng sinaunang Pilipinas. May mga pag-aaral na ginagawa ang mga scholar ngayon. Nangangahulugan ito na hindi lamang paggalaw, kundi mayroon ding kultural na koneksyon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nag-isip ng matagal. Ang ugnayan na nagsimula sa konstruksyon ay umabot sa enerhiya, at ngayon ay bumalik sa kasaysayan. Monching de la Cruz sa lupaing ito 60 taon na ang nakalipas, nakatayo na siya sa isang ugnayan na nag-umpisa 1,400 taon na ang nakalipas. Siyempre, hindi niya iyon alam. Namang bula, nang bula, as nang bula, ang pariralang matagal nang nawawalang kapatid ay hindi maalis sa aking isip. Aksidente lang ba ito? O kapalaran na? Mayroon akong mga taong kailangan kong makilala sa huli. Ang susunod na henerasyon na magpapatuloy sa ugnayang ito ang mga kabataan ng Turkmenistan. Binago ng Filipino language ang buhay ko, sabi ng isang 260s anyos na babae. Habang nakikinig sa kanyang kwento, sa wakas ay naintindihan ko ang kahulugan ng buong paglalakbay na ito. Sa huling umaga, nakipagkita ako ulit kay Aigul. Ang nagtapos na nakilala ko sa universidad. Nagtatrabaho siya sa sangay ng SM Investments sa Ashgabat.
Ang lugar ng aming tagpuan ay isang cafe sa sentro ng lungsod. Isang cafe na may temang Filipino. Ang menu ay nakasulat sa Filipino kapeng barako, ensaymada at may mga poster ng mga Filipino idol sa dingding. Tumutugtog ang OPM, Original Filipino Music, mula sa speaker. Ngumiti si Aigul ng maliwanag habang lumalapit. Naalala mo ako? Tumango ako. Opo. Ang reporter mula sa British National Broadcasting Company. Nagkita tayo kahapon sa kagawaran ng Filipino. Nagtatrabaho ka sa SM, di ba? Opo. Marketing ang trabaho ko. Umupo kami at nag-order ng kape. Paano mo natutunan ang Filipino? Nag-isip si Aigol. Ang unang nag-udyok sa akin ay ang teleserye. Noong high school ako, binigyan ako ng kaibigan ko ng file ng Filipino teleserye. Ang una kong napanood ay Pangako Sa'yo. May Russian subtitle, ngunit napakaganda. Kaya, sinimulan kong mag-aral ng Filipino. Umiling si Aigul. Hindi agad. Noong una, nanonood lang ako ng drama. Naramdaman ko na maganda ang Filipino, ngunit hindi ko naisip na aralin. Ngunit bago ako pumasok sa universidad, kailangan kong pumili. Ano ang sinabi ng iyong mga magulang? Ngumiti si Aigul ng mapait. Tumutol sila. Gusto ng tatay ko na mag-aral ako ng batas, at gusto ng nanay ko na mag-aral ako ng medisina. Gusto nila ng matatag na trabaho. Ano ang mapapala mo sa pag-aral ng Filipino? Saan mo gagamitin ang wika ng isang maliit na bansa? Sabi nila. Kahit ganoon, bakit mo pinili ang Filipino? Dahil sa pinsan ko. Nagtatrabaho ang pinsan ko sa isang construction site ng Pilipinas. DMCI Construction. Sinabi ng pinsan ko sa akin, kung magtrabaho ka sa kumpanya ng Pilipinas, kikita ka ng 3 beses kaysa sa iba. At higit sa lahat, ginagalang nila kami, may respeto. Ang mga salitang iyon ay umikot sa aking isip. Tumango ako. Kaya, patuloy kong sinabi sa aking mga magulang, kung mag-aaral ako ng Filipino, makakakuha ako ng trabaho sa kumpanya ng Pilipinas. At mas magiging maganda ang kita ko. Noong una, hindi sila naniwala. Ngunit, noong ikalawang taon ko sa universidad, nakuha ko ang internship sa Ayala Corporation. Mula noon, ganap na nagbago ang isip ng mga magulang ko. Kumusta ang internship? Tumawa si Aigul ng bahagya. Napakaganda. Nagtrabaho ako sa sangay ng Ayala sa Vietnam. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho ako sa ilalim ng isang Pilipinong manager at marami akong natutunan. Iba ang paraan ng paggawa, komunikasyon, at paglutas ng problema. Ano ang pagkakaiba? Napakasistema. Ang mga kumpanya sa aming bansa ay medyo impromptu. Ginagawa namin ang mga bagay ayon sa sitwasyon. Ngunit, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nagpaplano muna, isinasagawa ang plano, at pagkatapos ay ininspeksyon. Noong una, nakakainis, ngunit habang tumatagal, nalaman ko na mas epektibo iyon. Nagtanong ako ulit. Ang lahat ng panayam ay ginawa sa Filipino. Napakatindi ng kompetisyon. Mayroong 50 aplikante, ngunit 3 lang ang pumasa. Ano ang trabaho mo ngayon? Buong pagmamalaking sumagot si Aigul. Marketing. Nagpo-promote ako ng mga produkto ng SM sa Turkmenistan. Nagpaplano ako ng mga ad, nagpapatakbo ng mga event, at namamahala ng social media. Nag-enjoy talaga ako. Masaya ka ba sa suweldo? Tumawa si Aigul. 3 beses kaysa sa normal na kumpanya. Tama ang mga magulang ko. Iba talaga ang kumpanya ng Pilipinas. Nagbabayad sila ng tama, may bonus, at nagbibigay ng pagkakataon para sa edukasyon. Naghihintay ako para sa training sa Manila headquarters sa lalong madaling panahon. Nagtanong ako ng mas malalim. Sa tingin mo ba ay may espesyal na posisyon ang Pilipinas sa bansang ito? Sumagot si Aigul ng seryoso. Opo, sigurado, para sa mga kabataan sa aming bansa, ang Pilipinas ay ang bansa ng pangarap, malinis, maunlad, at maraming pagkakataon. Kapag nanonood ako ng Filipino teleserye, nakikita ko kung gaano kaganda ang Maynila. Ang mga matataas na gusali, ang maayos na kalye, ang mga cute na kafe. Gusto namin na maging ganoon din ang buhay namin. Paano ang Tsina o Russia?
Nagbago ang ekspresyon ni Aigul. Medyo nakakatakot ang Tsina. Masyadong malaki. 1.4 bilyong populasyon. Asing milyon lang kami. Kung seryoso ang Tsina, kaya nilang lamunin kami sa ekonomiya. Kaya, laging maingat kami. Tungkol sa Russia, mayroon kaming masakit na alaala. Naalala ng henerasyon ng mga magulang ko ang panahon ng Soviet. Sinasabing minamaliit kami ng mga Ruso noon. Tratuhin kaming parang inferior colony. Ang alaalang iyon ay nananatili pa rin. Nagpatuloy si Aigul. Iba ang Pilipinas. Hindi nila kami kailanman pinamahalaan. At hindi rin sila banta. Isang bansa lang na gumagawa ng magagandang produkto, magandang musika, at teleserye. At ginagalang nila kami. Iyan ang pinakamahalaga. Nagtanong ako ulit. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Hindi pa. Ngunit, kapag nakapunta ako sa training, tiyak na magta-travel ako. Ano ang una mong gustong gawin sa Maynila? Kumislap ang mata ni Aigul na parang bata. Gusto kong pumunta sa Bonifacio Global City, BGC. Nakita ko sa drama. Sabi nila, napakaraming makeup store doon. Gusto ko ring pumunta sa Manila Bay at kumain ng Jollibee Chick Enjoy habang nakatingin sa dagat. Gusto ko ring pumunta sa Intramuros. Gusto kong magsuot ng barot saya at magpakuha ng litrato. Ngumiti siya at nagdagdag. At gusto ko ring pumunta sa Ben concert. Fan ako. Ngumiti ako. Ang isang kabataan na nakatira sa pinakasarasarong bansa sa mundo ay nangangarap ng Maynila. Gustong kumain ng Jollibee Chick Enjoy habang pinapanood ang Manila Bay at nagdudumali sa Ben. Pagkatapos umalis sa cafe, nakipagkita ako sa iba pang kasamahan ni Aigul. Si Merdan, isang 28 anyos na lalaki. Sales sa Ayala Corporation. Nag-aral ako ng Filipino sa universidad. Ang unang layunin ko ay trabaho. Ngunit, habang nag-aaral, nahilig ako sa kultura ng Pilipinas. Drama, pelikula, musika, lahat gusto ko. Kumusta ang magtrabaho sa kumpanya ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Merdan. Sa totoo lang, mahirap. Maraming trabaho. Madalas ang overtime. Ngunit, patas, fair. Kung magtrabaho ka ng husto, tiyak na magkakaroon ng ebalwasyon. Hindi iyon madali sa mga kumpanya sa aming bansa. Hindi ka mapopromote kung wala kang backer. Si Serdar, isang 24 anyos na babae. Nagtatrabaho sa sangay ng DMCI Homes. Ang P-pop ang nag-udyok sa akin na mag-aral ng Filipino. Fan ako ng Ben. Noong una, gusto ko lang malaman ang lyrics, ngunit naging trabaho ko na pala. Ano ang impression mo sa Pilipinas? Ngumiti si Serdar ng bahagya. Ang aking role model. Hindi ba't mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa amin 60 taon na ang nakalipas? Nakaranas din sila ng digmaan. Ngunit, ngayon, sila ay isang maunlad na bansa. Mayroon silang mga global na kumpanya tulad ng DMCI at Ayala at mayroon silang mga artistang tulad ng Ben at Sarah G na kilala sa buong mundo. Naniniwala ako na kaya rin namin iyon. Nang hapon, binisita ko ulit ang silid-aralan ng Filipino sa construction site, ang container room na nakita ko kahapon. Ngayon, tapos na ang klase. 30 technician ang nakaupo sa kanilang desk, nag-aaral ng Filipino. Sumulat ang guro sa blackboard, "Kumusta?" Sabay-sabay na binasa ng mga estudyante, "Kumusta? Salamat. Ingat po." Ang kanilang pagbigkas ay medyo hindi patuwid, ngunit ang passion ay naroon. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap ako sa ilang technician. Si Bakhtiar, isang 45 anyos na technician. 15 taon na akong nagtatrabaho sa construction site. Halos 5 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Bakit ka nag-aaral ng Filipino? Sumagot si Bakhtiar ng seryoso. Gusto kong makipag-usap ng direkta sa mga Pilipinong engineer. Kapag dumaan sa interpreter, nagbabago ang maliliit na nuance. Halimbawa, kapag sinabi ng Pilipinong engineer na, konting-konti lang ang kailangan, ang interpreter ay nagta-translate lang na, gawin pa ng mas marami. Ngunit, hindi ko alam kung gaano pa karami iyon. Kapag direktang nakikipag-usap, walang ganoong misunderstanding.
Ano ang pagkakaiba ng kumpanya ng Pilipinas sa iba? Nag-isip siya sandali at sinabi, napakadetalyado. Nag-iingat sila sa maliliit na bagay. Noong una, nagtaka ako kung bakit napakahigpit. Akala ko, sapat na. Ngunit sinabi ng Pilipino, hindi. Kaya pa nating gawin ng mas mahusay. Noong una, naiinis ako, ngunit habang tumatagal, nalaman ko na tama sila. Kaya, maganda ang kalidad. Nagdagdag ng salita si Dobran, isang 32 anyos na batang teknisyan. Tinatanggol ko ang aking anak ng Filipino. Ang natutunan ko, itinuturo ko sa bahay. 7 taong gulang ang anak ko, ngunit kaya na niyang sabihin ang kumusta at salamat. Bakit mo tinuturuan ang iyong anak ng Filipino? Sumagot si Dobran ng seryoso. Para sa kinabukasan niya. Sa tingin ko, mas gaganda pa ang relasyon ng Pilipinas at aming bansa. Mas marami pang kumpanya ng Pilipinas ang papasok. Kung marunong siya ng Filipino, mas marami siyang pagkakataon. Gusto ko na mas maging maganda ang buhay ng anak ko kaysa sa akin. Lubos akong naantig sa mga salitang iyon. Ang ugnayan sa Pilipinas ay nagpapatuloy sa susunod na henerasyon. Nang gabing iyon, nakipagkita ako ulit kay Enger. Monching de la Cruz. Ang huling panayam. Ang lugar ng aming tagpuan ay ang hotel kung saan siya unang nanatili nang dumating siya sa Turkmenistan. Ngayon ay isang lumang gusali na, ngunit espesyal ito para sa kanya. Ito ang unang lugar na tinirhan ko. Halos 30 taon na ang nakalipas. Noon, ito ang pinakamagandang lugar sa lungsod. Mukhang luma na ngayon. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Isang lumang gusali na estilong Sobyet. Ang pintura ay nagbabalat, at ang mga letra sa karatula ay nawawala. Kumusta ang pakiramdam ninyo sa pagtingin sa halos 30 taon? Tahimik na tumingin si Monching sa labas ng bintana. Sa malayo, makikita ang mga puting gusali. Ang mga gusaling itinayo niya, parang panaginip. Nang dumating ako rito, ang lungsod ay isang walang laman na parang, wala ring presidential palace doon. Isang parang lang na puno ng alikabok. Nagpatuloy siya, tingnan mo ngayon. Puno ng puting gusali, di ba? 143 daw lahat. Kami ang nagtayo ng karamihan sa mga iyon. 5 gusali lang ang direkta kong kasangkot. Napakalaki niyan. Ano ang pinakamaingat na sandali? Ngumiti si Monching. Maraming sandali. Noong inabot sa akin ng Pangulo ang kanyang kamay at nagpasalamat sa akin sa inaugurasyon ng Presidential Palace. Naiyak ako noon. Noong nakita ko ang unang eroplano na lumapag sa bagong airport, naantig ako. Nag-isip siya sandali at nagdagdag. Ngunit, may isang sandali na hindi ko malilimutan. Hindi pa nagtatagal. Pauwi ako sa hotel ng gabing iyon. May isang kabataan na nakakita sa akin. Isang technician na nagtatrabaho sa site. Lumapit siya at sinabi, Sir Monching, nanginginig ang boses niya, salamat. Dahil sa pagtatrabaho sa site na ito, nakabili ako ng condominium at nag-asawa. Lahat ay dahil sa kumpanya ng Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Tahimik akong nakinig sa kanyang kwento. Sa loob ng halos 30 taon, libu-libong tao ang nagtrabaho sa aming site. Kumikita sila, bumibili ng bahay, nagtatatag ng pamilya, at nagkakaroon ng mga anak. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi lang kami nagtayo ng gusali, nagtayo kami ng buhay ng mga tao. Nagtanong ako ng huling tanong. Ano ang magiging relasyon ng Pilipinas at Turkmenistan sa hinaharap? Sumagot si Monching ng walang pag-aalinlangan. Mas gaganda pa. Sigurado ako. Dahil mayroon kaming nabuong tiwala. Halos 30 taon. Hindi namin kailanman sinira ang aming pangako kahit minsan. Ang tiwala na iyon ay ipapasa sa susunod na henerasyon. Nagpatuloy siya. Naalala mo ba ang mga kabataan na nakilala mo? Si Aigul, Merdan, Serdar sila ang magpapatuloy sa relasyon na ito. Malapit na akong magretiro. Ngunit, dahil nandiyan sila, hindi ako nag-aalala. Nagtanong ako, saan kayo pupunta pagkatapos magretiro? Tumawa si Monching. Pilipinas. Babalik ako sa Maynila. Naghihintay ang asawa ko.
at gusto kong makita ang mukha ng apo ko. Kailangan ko ring makahabol sa pagiging asawa at ama sa loob ng halos 5 taon. Tumingin siya ulit sa labas ng bintana at sinabing, kahit ganoon, babalik ako rito paminsan-minsan. Mamimiss ko ang lungsod na ito. Nandito ang aking kabataan. Sa daan papunta sa airport, tumingin ako ulit sa labas ng bintana. Ang mga puting gusali ay kumikinang, nagiging ginto sa sikat ng araw. 80% ng 543 na gusali ang itinayo ng Pilipinas. Ang desisyon ng isang tao, 30 taon na ang nakalipas ay nagbunga ng napakalaking resulta. Si Aigul na nangangarap ng Maynila. Si Dobran na nagtuturo ng Filipino sa kanyang anak. Ang halos 30 taon na binuo ni Anger. Monching de la Cruz. Lahat ng sandali ay konektado. Bago sumakay ng eroplano, huling tumingin ako sa paligid. Ang ad ng Ayala Corporation ay kumikinang sa immigration floor ng airport. Nakita ko ang ad ng DMCI at SM Appliances. Ang airport na ito ay itinayo rin ng Pilipinas. Isang bansa na mas mahirap pasukin kaysa sa Hilagang Korea. Isang bansa na nagbawal sa lahat ng dayuhang kultura. Ngunit, ang Pilipinas ay naroroon sa lahat ng dako. Nang walang isang putok ng baril, nang walang isang sundalo, tumupad lang sa pangako, nagpatunay sa pamamagitan ng kalidad, at nagtayo ng tiwala. Iyan lang, binuksan nila ang pinakasarasarong pinto sa mundo. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas ngayon. Hindi ang kapangyarihan ng sandata o ng kapital, kundi ang kapangyarihan ng tiwala at ang kapangyarihan ng palabra de honor. 1,400 taon na ang nakalipas, ang sinaunang bansa ng mga Pilipino at ang Turkic nations ay tinitingnan ang isa't isa sa harap ng isang karaniwang kalaban. At ang ugnayang iyon ay muling nabuo sa gitna ng gitnang Asya ngayon. Ang matagal nang nawawalang kapatid ay muling nagbalik. At ang kuwentong ito ay nagsisimula pa lang. Paano mo naramdaman ang dahilan kung bakit tinanggap ng pinakasarasarong bansa sa mundo ang Pilipinas lamang? 1% ng 543 na puting gusali ang itinayo ng Pilipinas. Halos 3 taon, nakatiis sila sa pamamagitan ng palabra de honor lamang. Ang dinastiya na nagbawal sa lahat ng dayuhang kultura ay ang Pilipinas lamang ang pinayagan. Mas malayo kaysa sa Tsina, mas maliit kaysa sa Russia, at mas hindi pamilyar kaysa sa Turkey. Ngunit, ang bansang pinili ay ang Pilipinas. Ang dahilan ay isa lamang, tumupad sila sa pangako. 1,400 taon na ang nakalipas. Ang mga bansa na tinitingnan ang isa't isa sa harap ng isang karaniwang kalaban ay muling nagkita sa gitna ng gitnang Asya. Hindi iyon aksidente. Ito ay ang pagbabalik ng mga kapatid.